Maaga akong nagising dahil maaga ko ring narinig ang sasakyan ng mga magulang ni Harvey. Tumayo ako ngunit gaya ng inaasahan masakit ang ibaba ko. Ito talaga ang kinatatakutan ko. Lalo pa ngayon na marami kaming kailangang asikasuhin. At hindi pwedeng naipagpabukas. Tapos ngayon pa ako mahihirapang maglakad. Pinulot ko ang mga damit ko na nasa ibaba ng kama. Naghilamos muna ako at naglinis ng konti. Bago ko sinuot ulit iyon. Aray ko. Daing ko dahil medyo ma-update talaga. Pero siguro dahil naramdaman at expected ko na ito. Kaya ako na tiniis ang sakit ngayon. Napaisip ako. Paniguradong nandito sila tita. Hindi pwedeng iika-ika ang paglalakad ko. Sinubukan kong lumakad muli upang pakiramdaman ang masakit sa akin. Ginawa ko lang iyon ng ginawa hanggang sa alam ko na kung paano ito itatago. At alam ko na rin kung paano maglakad ng maayos kahit masakit. Saktong paglabas ko naman ng banyo ay nakita ko si Harvey. Nagising na. Nakaupo ito sa kama at hanggang ngayon ay nakahubad pa rin. May pang-aasar ng ngiti na naman ito sa kanyang labi. Round 2? Bulong niya ngunit narinig ko pa iyon. Sinamaan ko siya ng tingin. Loko. 7 na ng umaga. Round 2. Ka pa ba dyan? Magbihis ka na. Tingnan mong sarili mo. Nakahubad ka pa dyan. Masungit na sabi ko. Eto na naman ako. Magiging masungit na naman. Kasalanan to ni Harvey eh. Hindi mabiro. Mahinang bulong ulit nito. Naglakad ito sa gilid na tila may hinahanap. Kadiri. Talagang hindi man lang niya tinakpan. Nakakainis. Hoy, bilisan mo na. At huwag mo nang ibalandra ang katawan mo. Wait, I'm choosing what will I wear. Walang alintana na saad pa rin ito habang nakahubad na naglalakad sa paligid. Nakakainis ang aga-aga ganito siya. Bumaba na kami ni Harvey at gaya ng inaasahan ko, nandito na ang mga magulang niya. Naglakad ako papuntang lamesa habang si Harvey naman ay nakasunod lang sa likod ko habang inaayos niya ang damit niya. Samantala nakaupo na doon sina tita, tito at maging si Paris. Anya, is that you? Nahihiya na tumango lang ako dahil sa tanong ng dad ni Harvey. Ang mom naman niya ay sabik na tumayo at bineso ako. Kumusta na, Anya? Ang ganda mo lalo. At balita ko, successful businesswoman ka. Congrats! Maligaya na bati sa akin ito. Ngumiti naman ako dahil nahihiya pa rin ako. Inalalayan ako ni tita na makaupo. Pagkatapos noon ang mga kasambahay na ang naglagay ng pagkain sa aking plato. Si Harvey naman ay abala sa telepono niya habang masama ang mukha. May problema ba? Harvey, put down your phone. Let's eat first. Saway sa kanya ng kanyang ama. Pero si Harvey at tila galit pa rin sa telepono niya. Mukhang may problema talaga. Palihim na hinawakan ko lang ang hita nito upang senyasan siya na ibaba na ang telepono niya. At gano'n naman ang ginawa niya. Ibinaba niya iyon. Habang kumakain kami ay hindi naman maiwasan na magkwentuhan. Hindi ko rin naiwasan na kumustahin sila. Maayos at masaya ang naging pag-uusap namin. Ngunit kailangan na ulit naming umalis ni Harvey. Dahil marami pa kaming dapat asikasuhin. Bakit nakakunot ang noo mo kanina habang nakatingin ka sa telepono mo? Nagtataka na tanong ko sa kanya habang papasok kami ng sasakyan niya. Hindi ko alam kung bakit pero tumingin ako sa paligid. Bukod pa sa bahay nila Harvey, may mga bahay din doon na pangmayaman. May ibang kotse rin pero walang ibang tao. Kaya naman laking pagtataka ko kung bakit pakiramdam ko ay may nakamasid sa amin.
The guard told me that there's car following us yesterday. Pinag-iingat tayo dahil baka nasundan tayo hanggang dito sa bahay. Dahil sa sinabi niya ay lalo akong kinamahan. Tama ba? Pakiramdam ko kasi talaga ay may nakamasid sa amin ngayon. Di nagtagal at pumasok na kami sa loob ng sasakyan. Ngunit bago pa man umandar iyon, tila may nahagip ang aking mga mata. Sombrero na itim katulad ng suot ni Misty kahapon. Napalunok ako. Isinantabi ko lang iyon. Siguro ay ganito lang ang nararamdaman ko dahil sa pagiging praning at dahil sininga nakaraang araw, palagi akong takot. Good news! Nahuli na ang matandang yan. Nakangiti na saad sa akin ni Kyla. Tumingin naman ako sa mukha ng mga kaibigan ko at sa mukha ng sekretarya ko. Lahat sila ay nakangiti. Masaya na nagbunyi kami. Isang malaki at matagumpay na hakbang ito upang mahuli si Misty. Nasaan siya? Gusto ko siyang makita. Saad ko ngunit sa loob ko ay sabik akong makita ang matanda na yon. Ma'am, tulong, hinuli ako ng mga pulis. Wala po akong kasalanan. Iyon ang bungad sa akin ng matanda nang nakapasok ako sa kulungan. Tumingin ako sa paligid, tanging kami at mga pulis lang andito. Wala nang ibang tao, wala ring iba pang preso. Shut up, liar. Sa tingin mo ba mautumulit si Anya? Hindi na nakapagpigil si Bey. Hinawakan ko naman ang kamay nito upang pigilan siya. Lumapit ako sa matanda kung saan hawak-hawak nito ang rehas ng kulungan. Bakit niyo po iyon nagawa sa akin? Mahina at naluluha kung saan. Oo nga pala, itong matanda na ito ang sinamantala ang pagiging mabait ko. Akala ko totoo na pinakita mo sa akin. Nakaramdam pa ako ng awa. Siya rin palang tutulong na masira ako. Ma'am, maniwala kayo. Wala pa akong kinalaman sa lahat. Paano at saan niyo siya nahuli? Matapang na tanong ko sa mga pulis. Sa isang garahe, tinangkanan niyang magnakaw ng sasakyan. Nahuli namin siya pero ayon sa chief officer, may isang matanda na wanted daw ngayon. Saka lang namin naalala na siya pala yon. Mahabang saad ng pulis. Sasakyan? Napatingin ako sa mga kaibigan ko. Lahat kami ay iisa lang ang iniisip. Maaaring kaya niya tinangka na magnakaw ng sasakyan upang iyon ang gamitin nila. Yes, pero pagdating namin sa lugar, wala na ang sasakyan. Mukhang may kasabwat pa ito na siyang nagpaandar ng sasakyan. Tama kaming lahat. Dahil ang sabi ng mga bodyguards, may sumusunod na sasakyan sa amin kahapon. Tugma rin daw sa pagtatangka ng matanda na magnakaw ng sasakyan. Maawa po kayo. Ang asawa ko po ay may sakit. Kailangan niya ako. Muling pagmamakaawa nito. Pero hindi na iyon tumalab sa akin. Huwag na po kayo magsinungaling. Huli na po kayo. Nasa rehas na. Tumalikod na kami at naglakad na sana palabas ng kulungan ngunit bigla itong sumigaw. Anya Rivera! Sigaw nito na pumukaw sa atensyon ng lahat. Tumingin at humarap, umuli ako sa kanya. Ngunit hindi ko inaasahan ang sasabihin niya. Hindi ka magiging masaya. Gagawin lahat ni Misty para saktan ka. Kung inaakala mo na mapoprotektahan ka ng nobyo mo at ng mga kaibigan mo, hindi. Kahit gamitin mo pa ang pera mo. Wala kang magagawa. Planado lahat ni Misty. Kasalanan mo ang lahat dahil masyado kang mabait. Ewan ko ba sa'yo? Naturingan ka na kilalang businesswoman at scholar noon, pero ikaw mismo ang nagpahamak sa sarili mo. Mahabang sabi nito na umalingaw sa kulungan. Ako naman ay nanigas sa kinatatayuan ko. Sinugod siya ni Harvey at hinawakan ng mahigpit ang kanyang kwelyo.
dahilan upang magitgit ang matanda sa rehas. Shut your fucking mouth, matanda. Gigil na saan ni Harvey. Pinigilan ko siya at inawat na rin siya ng mga pulis. Tandaan niyo lahat ang sinabi ko. Mag-iingat kayo dahil bilang na ang mga araw ninyo. Saka ikaw bata, huwag kang masyadong mayabang. Baka isang araw kunin sa'yo ang babaeng pinakamamahal mo. Napalunok ako. Ikaw, Anya, magiging ka. Hindi mo alam, baka nasa paligid lang si Misty. Nakasunod, nagbabantay, nakamasid. Kinilabutan ako dahil sa bulong ng matanda sa akin. Naalala ko ang naramdaman ko sa tapat ng bahay nila Harvey kanina, na para bang may nakamasid sa amin. Huwag kang mag-alala, malapit na kayong magkita. Huling bulong nito sa akin. Maya-maya pa hinila na ako para yon ng mga kaibigan ko at ni Harvey. Lumabas na rin kami ng kulungan. Agad na nakaramdam ako ng takot sa sinabi ng matanda. Misty, bakit ka ba nagkaganito? What the fuck is wrong with that old man, Misty? Dirty guy. Naiirita na sabi ni V. Kauma B, mahinahon na saad ni Jade sa kanya. Ako naman ay huminga ng malalim. I was terrified. Ang matanda na iyon? How can I calm down? He said those terrifying and annoying things to Anya. Sigaw ulit ni V. Nandito kami sa isang restaurant na malapit lang sa kulungan na pinanggagalingan namin. We decided to go here para kumalma kami. Samantala, hindi na ulit mangyayari ang nangyari kahapon dahil nasa tapat lang ng restaurant na to ang police station. Kumbaga, hindi kami susundan dito ni Misty. Are you okay? Bulong sa akin ni Harvey habang ang lahat ng kaibigan ko ay nakapokus ang atensyon sa ibang bagay. Tumango lang ako. Nang maihain ang order namin, tumayo muna ako upang pumunta ng banyo. Pagkatapos ko namang magbanyo ay bigla kong naalala ang bag ko na naiwan ko sa kotse. Telepono lang ang dala ko ngayon. I texted both Kyle and Harvey na matatagalan ako dahil kukunin ko muna ang bag ko. Sa likod ng pintuan ako lumabas dahil sa likod lang din naman ng restaurant ang parking lot. Payapa na naglakad na ako papunta sa sasakyan at kinuha ang gusto kong kunin. Ngunit nabigla na lang ako dahil may nararamdaman akong tao sa likod ko. Sino ka? Kinakabahan na saad ko at unti-unting napuno na rin ako ng takot. Long time no see, that voice? Misty? Anong ginagawa mo? Nagulat na lang ako nang yakapin nito ang leg ko dahilan upang masakal ako ng kaunti. Hindi mo alam kung bakit ako nandito? You should know the reason, Anya. Akala ko ba matalino ka? Sarkastiko na saad nito sa akin. Sinusubukan kong magpumiglas ngunit mas lalo akong nasasakal. Bitawan mo ako please, pagmamakaawa ko. Ngunit imbes na gawin niya iyon, mas lalo lang niyang hinigpitan ang pagkakayakap sa leg ko at may naramdaman akong tumutusok sa likod ko. Fuck, may balak siyang i-hostage ako? Tumahimik ka dyan, kung hindi, ibabad ko tong kutsilyo sa likod mo. Matapang na saad nito sa akin. Hindi ako makagalaw dahil natatakot na ako na gawin niya ang pagbabanta niya. Nagsimula na siyang maglakad paatras kaya naman paatras din ako. Bakit ka ba nagkakaganito? What did I do to you? Please, hindi na ikaw si Misty na kilala ko. Naiiyak na saad ko habang sumusunod pa rin sa galaw niya. Narinig ko naman na tumatawa ito. Shut the fuck up, Anya. I don't care if I change. And I'm not the girl you once know. Ang mahalaga lang sa akin ay makaganti sa lahat ng sakit na dinulot mo sa akin. Ano bang nagawa ko sa'yo? Tanong ko habang nag-iisip ng pwede kong gawin. Hindi mo alam?
Hindi ko inaasahan na ganito ang katangahan mo, Anya. Mukhang nakalimutan mo na ang lahat ng nagawa mo sa akin. Huminga muna ako ng malalim at napalunok, saka ko inapakan ng madiin ang paa niya, saka dali-daling umalis sa pagkakasakal niya sa akin. You bitch! Singhal nito sa akin. Magkaharap na kami ngayon at kitang-kita ko ang kutsilyo na hawak-hawak niya. Parang awa mo na, pag-usapan natin to. Hindi mo to kailangang gawin, Maste. Makikinig ako sa'yo. Sinusubukan kong maging mahinahon, ngunit hindi ko yan magawa. Ang mukha niya, hindi mo makikita ang takot o awa man lang sa akin. Porsigido lang talaga siya, nasaktan ako. If she want, she could kill me here right now. Cut the bullshit, Anya. 5 years is already enough. Naghintay ako para lang sa araw na to. Hindi na ako mauuto pa. Sinugod niya ako at inaambangan ng saksak, ngunit maswerte naman ay iwasan ko yan. Nanghihina na ako. Nanginginig na rin ang tuhod ko sa takot. Hanggang sa may narinig kaming sirena. Sabay kaming napalingon doon ni Misty at nakita namin sina Kylo, Miles at Harvey na may kasamang mga pulis. Hindi pa tayo tapos. Magkikita pa tayo. Madiin na saad niya. Samantala, pinigilan ko naman ng mga pulis na magpaputok ng barel. Hindi ko kakayanin na masaktan si Misty. Hindi pa tayo tapos.